Magandang umaga po sa inyong lahat. Matagal-tagal kami ni Pastor Manny na hindi nakadalaw sa Lucio Laurel. Ilang buwan na. Kami po ni Pastor Manny ay madalang na ring magsalita dahil marami na po tayong mga bagong mangangaral na nasanay at binibigyan namin sila ng pagkakataon na magamit ang kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya yung pagkakataon na kami ni Pastor Manny ay tumayo sa harapan ninyo ay madalang na at habang nagatagal ay padalang pa ng padalang. Pero salamat sa Panginoon na ngayong umaga ay narito ako sa inyong harapan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye, ang conversion. At sa mga nakaraang pag-aaral ay dinefine natin ano nga ba ang tunay na kahulugan ng ma-convert. Ewan ko, nung panahon namin, nung kami mga bata-bata pa, yung salitang converted o ma-convert ay madalas naming naririnig. Pero sa panahon ninyo ngayon, parang madalang na, ano? Pero ano ba ang kahulugan ng salitang ma-convert? Natutunan natin na ang pagiging converted ay nangangailangan na ang tao ay maging tunay na bago. Bagong tao. Sabi sa Efeso chapter 2 verses 1 to 3, dati tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. Sinunod natin noon ang masamang hilig ng ating katawan at pag-iisip. Napailalim tayo sa kapangyarihan ng prinsipe ng kasamaan at sinunod natin ang masamang takbo ng sanlibutan. Dahil sa ating makasalanang kalikasan, tayo ay naging kaaway ng Diyos at kailanman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ewan ko mga kapatid, kung kayo'y nakarating na sa realization na yon, na tayo sa ating likas na kalagayan, bilang tayo, sa ating likas na kalagayan ay kaaway ng Diyos at kailanman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kahit ang ating mga mabubuting gawa, sabi ni Isaias, ay maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. Ewan ko, dumating na ba tayo sa realization na yon? Na kahit yung pinakamabuti nating nagagawa ay maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, kinamumuhian niya ang kasalanan. Kahit ang kaliit-liitang kasalanan, kinamumuhian ng Diyos. Pati na ang taong nagkasala. Hinding-hindi niya maaaring makasama ang makasalanang tao. Hinding-hindi niya tayo maaaring makasama kasi dudungisan natin ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kabanalan. Isipin ninyo mga kapatid, kung ang banal na Diyos at ang makasalanang tao ay magsasama, yung kabanalan ng Diyos ay madudungisan ng ating pagiging makasalanan. Kaya hindi talaga tayo kailanman maaring makasama ng Diyos sa ating likas na kalagayan. Kailangang maipanganak muna tayong muli bago natin makasama ang Diyos. Kailangang maipanganak muna tayong muli bago tayo pagharian ng Diyos. Hindi po sapat ang mabait lang. Hindi po sapat ang mabuting tao lang. Kailangan tayong maipanganak munang muli. Ang unang kapanganakan ay sa laman. Nung ipinanganak tayo ng nanay natin, makalaman at napapahamak. Ang ikalawang kapanganakan ay espiritual. Bunga nito, nagkakaroon tayo ng kakayanan na magsikap sa mga bagay na ukol sa Diyos. Hanggat hindi tayo naiipanganak na muli,
hindi tayo magnanasa ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ang kapanganakang muli sa Espiritu Santo ay nagdadala ng bagong buhay, ng bagong identity. Nagiging mga anak tayo ng Diyos. At nagkakaroon tayo ng bagong kaugnayan sa mga hinirang ng Diyos. Ang kapanganakang muli ay solong gawa ng Diyos. Wala tayong bahagi doon sa ating kapanganakang muli. Yun ay solong gawa ng Diyos. Hindi tayo tunay na makapagsisisi at makakasampalataya kay Jesus malibang maipanganak muna tayong muli. Mga kapatid, sa loob ng 30 taon ay naniwala ako na ako'y Kristiyano. Dahil naiintindihan ko kung ano ang gospel. Nai-recite ko kung ano ang gospel. Nai-share ko sa iba paano sila maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For 30 years, naniwala ako na ako'y Kristiyano. Hanggang isang araw, nakaranas ako ng kapanganakang muli. At noon ko na-realize, ako po ay 14 years old ay nabautismohan na sa iglesyang ito. 14. 1977. And for 30 years, naniwala akong ako'y Kristiyano. Hanggang isang araw, ma-realize kong ako'y hindi Kristiyano. Lumaki ako sa Sunday school, nagturo ako sa Sunday school, naging leader ako ng young people, naging leader ako ng church. Hanggang isang araw, na-realize kong hindi ako Kristiyano. At doon ko lang naunawaan kung gaano ako kamakasalanan, gaano ako napapahamak, gaano ako kalayo sa Diyos, gaano ako hindi karapat-dapat sa Diyos. At sa pamamagitan po ng pagsisisi, lumuhod ako na umiiyak sa paanan ng krus ni Jesus. At sinabi ko sa kanyang, kailangan kita. Mapapahamak ako kung hindi ninyo ako ililigtas sa aking mga kasalanan. At simula nun, mga kapatid, naranasan ko ang kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Naranasan ko mapatawad sa kasalanan. Naranasan ko makaramdam na ako'y malinis, na parang wala akong ginawang kasalanan kailanman. Yung karanasan na yun ay hindi ko malilimutan. At nakakatiyak ako, simula nung araw na yun, simula nung oras na yun, ako'y isang bago ng nilalang. Hindi sapat ang maging mabuti. Hindi sapat ang maging mabait. Kailangan tayong maipanganak na muli. Ang kaligtasan ay sulong gawa ng Diyos. Pero ang tao'y kailangang tumugon. At ang tugon ng tao sa mabuting balita ay ang pagsisisi sa kasalanan at ang pagsampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus. Hindi ginagawang Kristiyano ng Diyos ang sinuman ng labag sa kanyang kalooban. Kailangan kusa mong ibaba ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Kailangan buong puso ka magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kilalanin ang lahat ng iyong kasamaan, ang lahat ng iyong kasalanan. Ihingi ng tawad ang mga ito. At pagkatapos ay sabihin mo sa Panginoong, sumasampalataya ako na walang ibang kaligtasan maliban sa inyo, Panginoong Jesus. Isinusuko ko ang buhay ko. Ginagawa ko kayong Panginoon at Hari ng aking buhay. At simula sa araw na ito, wala nang ibang maghahari sa buhay ko, kundi kayo lamang. Yun ang kahulugan, mga kapatid, ng kung papaano maliligtas. Ito'y pagpapalit po ng buhay. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus para sa kaligtasan mo. Pero ang kapalit nito'y hinihingi naman ni Jesus sa iyo na ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya para siya na ang maghahari sa buhay mo at siya na ang masusunod sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas nito. Pagkatapos ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Jesus, saka pa lamang napapatawad at nalilinis ang ating mga kasalanan.
saka pa lamang tayo napapawalang sala at idinideklarang matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Pagkatapos ng prosesong ito, mga kapatid, ang lahat ng mabubuting gawa na ginagawa natin nagkakaroon na ng kahulugan, nagkakaroon na ng kabuluhan. Pero bago ang karanasang ito ng pagpapalit ng buhay ni Kristo at ikaw, ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo'y maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. At hindi makapagliligtas sa iyo at hindi makapagdadala sa iyo sa langit. Sana'y naging malinaw, mga kapatid, ang katotohanan yan. Dahil yan ang pinaka-basic na katotohanan ng pagiging Kristiyano. Pagkatapos na tayo'y patawarin at linisin sa ating mga kasalanan, tayo'y ginagawa ng Diyos na matuwid at banal. Lahat ng sumampalataya kay Jesus at nagsisi sa kasalanan ay itinuturing ng Diyos na banal. Sabihin nga po natin, banal. Ako'y banal. Ay, hindi kayo kumbinsido? Lahat ng sumampalataya kay Jesus at nagsisi sa kasalanan ay itinuturing ng Diyos na banal. Kaya kung ikay sumampalataya kay Jesus at nagsisi sa iyong mga kasalanan, huwag mong ikahiya na sabihing, ako'y banal. Amen? Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagiging banal? Ano ang kahulugan ng maging banal? Ang ibig bang sabihin nito ay hindi ka na magkakasala, hindi ka na makakagawa ng mali, perpekto ka na. Di ba yun ang idea natin ng banal? Ano po? Kaya pag nakakakita tayo ng Kristiyanong nagkakasala, sabi ko, kala ko Kristiyano yan. Sabi, banal na yan. Kasi ang isip natin, ang salitang banal, ay nangangahulugan na hindi na tayo magkakasala at hindi na tayo makakagawa ng mali. Sa dictionary po, yung salitang holy ay dinefine ng ganito: consecrated or set apart for God. Ano daw? Consecrated or set apart for God. Ang ibig sabihin ng salitang banal ay ibinukod ka para sa Diyos. Tanging para sa Diyos. Nakatalaga sa Diyos lamang. Yun ang ibig sabihin ng salitang banal. Kung ikaw ay totoong sumampalataya kay Jesus, ikaw ay binanal na at tinatawag ng Biblia na banal. Ngayon, pag sinabing ikaw ay banal, ano talaga ang kahulugan nito? Makibukas po kayo sa akin sa Roma 6, 1 hanggang 14. Ito po ang magiging teksto natin. Roma 6, 1 hanggang 14. Kung naroon na po kayo, sabay-sabay tayong magbasa. Roma 6, 1 to 14. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat na mabuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay
tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala na ang kapangyarihan sa kanya ng kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga kasalanang mamamatay upang hindi na kayo maalipin na masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Manalangin po tayo. Papasalamat kami sa mga katotohanan nasa aming harapan ngayong umaga, Panginoon. Ito'y mabibigat na mga katotohanan, ngunit powerful na mga katotohanan na maaaring magpalaya sa amin mula sa aming mga dating pag-iisip, mula sa aming dating mindset at magdala sa amin sa isang panibagong perspective, Panginoon. Kung ano ba talaga ang pagiging anak ninyo, ang pagiging binanal ninyo, ang pagiging kabilang sa kaharian ninyo. Samahan ninyo kami sa aming pagbubulay ngayong umaga, Panginoon. Ibukas po ninyo ang aming isip, ang aming diwa, ang aming kalooban, at ang lahat ng mga bagay na maaaring makahadlang sa aming pagkaunawa ngayong umaga, ay alisin po ninyo sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At tulungan ninyo kami na maunawaan ang mga katotohanan dapat naming maunawaan at maipamuhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sasagutin natin ang tanong na ano ang ibig sabihin ng maging banal. Una, ang pagiging banal ay nangangahulugan na ikaw ay ibinukod na ng Diyos para mamuhay ng isang bagong pamumuhay. Ang pagiging banal daw ay ano? Ibinukod ka ng Diyos para sa isang bagong pamumuhay. Iiwan mo na ang dati mong pamumuhay at ngayon ay mabubuhay ka na para sa Diyos lamang. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging banal. Sa Roma 6:1 na ating binasa kanina, ay nagtanong si Pablo, patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Dahil baligtas na tayo, pwede na tayong magkasala at maaari na at malaya na tayong magpatuloy sa kasalanan? Kasi mapagbiyaya ang Diyos. Kahit paulit-ulit tayong magkasala, paulit-ulit tayong magsisisi, paulit-ulit niya tayong patatawarin. Ay kung ganun pala kalaki ang kagandahang loob ng Diyos, ay di sige, magkasala na tayong lahat, malaya na tayong magkasala. Ang sabi ni Pablo sa verse 2, hindi. At nakikita nyo ba na may exclamation point yung hindi? Hindi. Madiin. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Maikling verse, pero punong-puno na nagsusumigaw na katotohanan. Ano ang sabi? Tayo'y patay na sa kasalanan. Ano daw tayo? Patay na sa kasalanan. Kaya, hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala.
ang mga taong patay na sa kasalanan ay hindi na dapat namumuhay sa pagkakasala. Binibigyang diin dito ni Pablo ang necessity of holiness, ang pagpapakabanal o ang mamuhay na malaya sa kasalanan ay kailangan o necessity sa mga anak ng Diyos. Walang anak ng Diyos na namumuhay pa sa kasalanan. Ang pagpapakabanal o ang pamumuhay na tumatanggi sa kasalanan ay necessity para sa mga anak ng Diyos. Hindi natin option. Wala tayong pagpipilian kung mabubuhay ba tayong banal o hindi. Yung salitang hindi na dapat. Ano ba yan, Kiari? Naka-flash ba sa monitor yung verse natin? Sorry. Doon sa verse 2 ng Roma chapter 6. Yun pong salitang hindi na dapat ay nagsasabi na hindi na talagang maaaring mamuhay tayo ng hindi nagpapakabanal. Talagang hindi naari sa isang Kristiyano na mamuhay sa pagkakasala. Hindi na dapat. Sa ayaw natin at sa ayaw natin. Walang choice, ano? Sa ayaw natin at sa ayaw natin. Talagang tayo'y magpapakabanal. Tayo ay ibinukod ng Diyos para sa isang bagong pamumuhay na malaya na sa kasalanan. Ano po ba ang ibig sabihin nung sinabi sa verse na tayo ay patay na sa kasalanan? Yun po ay nangangahulugan na malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Maaari na tayong mamuhay ng bagong pamumuhay. Yan po ang pagkakaiba natin sa mga taong hindi pa binabanal ng Diyos. Lahat ng tao nagkakasala at kahit tayo na mga Kristiyano na hanggang ngayon nagkakasala pa rin tayo. Pero ang pagkakaiba natin dun sa mga taong hindi pa binabanal ng Diyos, hindi pa nakakaranas ng pagpapabanal ng Diyos, ang tayo na mga binanal na ng Diyos ay hindi nananatili sa paggawa ng kasalanan. Nagkakasala tayo, pero agad-agad nating nare-realize ang ating kasalanan at tayo nakakahingi ng tawad sa Diyos, nagsisisi at napapatawad at nalilinis ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng patay na sa kasalanan. Mga kapatid, gusto kong pansinin ninyo yung pagkakaiba ng dati nating kalagayan noon at ng kalagayan natin ngayon na sumampalataya na tayo kay Jesus. Ang sabi ng talata, dati tayo ay patay dahil sa kasalanan. Ngayon, tayo ay patay na sa kasalanan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang yon? Dati tayo ay patay dahil sa kasalanan. Ngayon, tayo ay patay na sa kasalanan. Meron pong dalawang bahagi ang ating pagkatao. May dalawang bahagi ang ating buhay. Ang una ay yung ating physical life. Itong physical na katawan na ipinanganak at lumaki at naging tao, na nahinga, napintig ang puso, buhay. Anong tawag doon? Physical life. Ngunit merong isa pang bahagi ang ating pagkatao, yung inatawag nating spiritual life. Alin yun? Yung buhay na nasa loob natin, yung buhay na mula sa Diyos, yung buhay na nakikipag-ugnay sa Diyos, na may relasyon sa Diyos, yung ating espiritu. Yun yung spiritual life. At yun ang namatay nang ang tao ay mahulog sa kasalanan.
Namatay ang ating spiritual life. Ang naiwan sa atin ay yung ating laman na makalaman at alipin ng kasalanan. Nawalan tayo ng spiritual na buhay. At yan ang tinatawag ng Biblia na patay dahil sa kasalanan. Sabi sa Efeso chapter 2 verses 1 and 3, ang mga patay, kung gusto niyo sundan, Efeso chapter 2 verses 1 to 3, ang mga patay dahil sa kasalanan ay alipin at sunod-sunuran sa kasalanan. Ano daw? Yung mga patay dahil sa kasalanan ay alipin ng kasalanan at sunod-sunuran sa kasalanan. Wala silang kalaban-laban sa kasalanan. Sila'y nasa ilalim ng paghahari ng kasalanan. Wala sila bagay natatangay, parang inatangay ng anod na nagapatianod sa kasalanan. Ngunit ngayon, salamat sa Diyos, lahat ng sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng banal na spirito ng bagong buhay na espiritual. Doon din po sa Efeso chapter 2, verses 5 and 6 naman, Efeso chapter 2, verses 5 and 6, ang sabi ay ganito, tayo'y binuhay niya kay Kristo, kahit noong tayo ay mga patay pa, dahil sa ating pagsuway. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay, nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ano daw ang nangyari, mga kapatid? Tayo na dating mga patay spiritually ay binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Jesus. Yung bahagi ng ating pagkatao na dati patay dahil sa kasalanan, ngayon ay muling binuhay. Kaya kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus at nagsisi sa iyong mga kasalanan, buhay na ang iyong spiritual life. Ito ang sinasabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17 na, you are a new creation. Wala na ang lumang pagkatao, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Lumikha ang Diyos ng isang bagong buhay sa loob natin. Kaya sabi dun sa ating text sa Roma chapter 6 verse 6. Roma chapter 6 verse 6. Alam natin na ang ating dating pagkatao ay ipinakong kasama ni Kristo sa pamamagitan ng sa makatuwid, Roma chapter 6 verse 6, alam natin ang ating dating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Ano daw po ang ginawa ni Kristo, mga anak, mga kapatid? Yung ating dating makasalanang pagkatao ay ipinakong kasama ni Kristo sa krus para daw yung makasalanang pagkatao ay mamatay at nang hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Kapag patay na yung makasalanang pagkatao, makakalaya na tayo sa kasalanan, hindi na tayo maaalipin ng kasalanan. Namatay na ang ating makasalanang pagkatao. Kung tunay na sumampalataya kayo kay Jesus, ang inyong makasalanang pagkatao'y ipinako na sa krus na kasama ni Kristo, namatay na at nailibing na kasama ni Kristo. Ito po yung tinatawag ng Biblia na patay na sa kasalanan. Kanina ay patay dahil sa kasalanan, ngayon ay patay na sa kasalanan. Wala nang hold
ang kasalanan sa atin dahil yung ating makasalanang pagkatao ay ipinako na sa krus, namatay na at inilibing na kasama ni Kristo. Kaya hindi na tayo maaalipin pa ng kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 4 ay sinabi po ang ganito. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya tayo ay namatay at nalibing na kasama ni Kristo. Mga kapatid, nang ipako si Kristo sa krus, tayo'y namatay na kasama niya. Ang kanyang kamatayan ay ating kamatayan. Ang ating kasalanan at ang ating makasalanang pagkatao ay ipinako sa krus na kasama niya. Yun ay nangyari noon. Alam ng Diyos kung sino ang sasampalataya sa Kanya at sino ang talagang Kanya. Kaya nung 2,000 years ago, nang ipako si Jesus sa krus, yung mga magiging Kanya ay kasamang ipinako ni Kristo sa krus at kasamang namatay at nalibing kasama ni Kristo. Ngunit yung spiritual na katotohanan na yon ay nagkakaroon ng bisa sa iyo sa oras na sumampalataya ka. Noon pa ay naipako ka na. Noon pa ay namatay ka na. Noon pa ay nailibing ka na. Pero nagkakaroon ng bisa sa iyo yon sa oras na sumampalataya ka ngayon. At sa oras na sumampalataya ka kay Jesus, ang banal na Espiritu'y lumilika ng isang bagong buhay sa loob mo. Isang buhay na patay na sa kasalanan. Kaya ang sabi nung talata ay, tayo daw ay babangon sa isang bagong pamumuhay sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. The same power na bumuhay na mag-uli sa Panginoong Jesus is the same power na available sa atin ngayon para tayo'y makapamuhay na malaya sa kasalanan. Hindi tayo lalaban sa kasalanan, mga kapatid, nang tayo lang mag-isa. Lalabanan natin ang kasalanan sa kapangyarihan, sa dakilang kapangyarihan ng Diyos Ama. The same power na bumuhay na mag-uli sa Panginoong Jesus ang available sa atin ngayon. At yung pagkamatay at paglilibing sa lumang pagkatao na nangyari 2,000 years ago, ay idinideklara natin ngayon sa pamamagitan ng bautismo. Yung katotohanang nangyari na 2,000 years ago, ipinapahayag natin ngayon before the public, sa harapan ng maraming mga tao, na ako'y namatay na at nailibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yung bautismo, yung paglulubog sa atin sa tubig, ay pagpapatutuo sa mundo na ako'y namatay na at nailibing na kasama ni Kristo. Bagamat yung nangyari na noon pa. Ngunit ngayon ay pinatutotohanan mo sa pamamagitan ng bautismo. At yung paghango sa iyo ng iyong pastor mula sa tubig ay patutuo sa mundo na ako'y bagong tao na, ako'y mabumuhay na sa isang bagong pamumuhay kasama ni Kristo. Nabaliktad na po. Dati, ang ating spiritual na buhay ang patay at ang laman ang natitirang buhay. Ngayon, na tayo'y mga sumampalataya na kay Jesus, ang ating makasalanang pagkatao ang patay na at ang buhay naman ay ang ating espiritu na meron ng kakayanan na labanan ang kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at meron ng kalayaan sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan.
namatay na ang ating luma at makasalanang pagkatao, tayo ay bago na at ibinukod na ng Diyos para sa isang bagong pamumuhay. Sabi sa verse 5 ng Roma chapter 6, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Binuhay tayong muli ng Diyos para sa isang bagong pamumuhay. Verse 6. Kasama tayo ni Kristong namatay at nalibing, pero kasama din tayo ni Kristong binuhay na mag-uli para mamuhay sa isang bagong pamumuhay. Kailangan baguhin natin ang ating mindset. Kapag pakiramdam natin ay walang nagbago sa atin, na maaari pa rin nating gawin kung ano ang gusto nating gawin, mabibitag ulit tayo ng kasalanan at maaalipin tayong muli. Pero yung ating talatay nagsasabing, huwag na ninyong paghariin sa inyong katawang mamamatay ang kasalanan upang hindi kayo maalipin ng masasamang pita nito. Pwede pa rin tayong maalipin. Pinalaya na tayo ni Jesus sa kasalanan. Pero pwede pa ulit tayong maalipin ng kasalanan kung papayagan natin ito. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa mga taong tunay na born again. Pero pwede siyang maalipin ulit kung papayagan niya ang kasalanan na alipinin siyang muli. May maganda pong verse sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10. 1 John chapter 3 verse 9 to 10. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ano daw ang pagkakaiba ng anak ng Diyos at ng anak ng dyablo? Ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Maaring magkasala, pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit daw? Sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Ano daw ang meron tayo? Bagong buhay na galing sa Diyos. Yung buhay na galing sa Diyos ang natibok sa loob natin. At yung buhay na yon ang nagtutulak sa atin para mamuhay sa isang bagong pamumuhay. Yung pong salitang hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ay nangangahulugan na napalag ka na. Kapag ikaw ay nagkakasala, ay napalag yung iyong buhay na nasa loob mo. Natanggi na sa kasalanan, ayaw na sa kasalanan. Kaya agad-agad naman tayo nakakapagsisi at nakakahingi ng tawad sa Panginoon. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng dyablo. Hindi ako ang mahatol sa inyo. Kayo ang hahatol sa inyong sarili. Ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pangalawa, ang pagiging banal ay nangangahulugan ng pagbubukod para sa isang bagong Panginoon. Ang pagiging banal ay nangangahulugan na ako'y ibinukod na para sa isang bagong Panginoon. Nandun po tayo sa verses 13 and 14 ng Romans chapter 6. 13 at 14. Huwag ninyong ipailalim. Magsisimula po ako sa 12. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay
upang hindi na kayo maalipin ng masasamang tita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko pong pansinin ninyo sa ating talatang binasa, yung mga, kung pwede guhitan ninyo sa inyong mga Biblia, yung salitang, pasakop kayo sa Diyos. Tapos, ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao. At saka yung, nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ang mga salita po na pasakop, ihandog, at nasa ilalim ay nagpapahayag ng pagsusuko ng buhay sa isang Panginoon. Tama po ba? Pag nagapasakop ka o nagasuko ka ng iyong buhay sa isang Panginoon, nagapasakop ka, inahandog mo ang iyong buhay sa Kanya, nagapailalim ka sa Kanya. Ibig sabihin, siya ay Panginoon, magapasakop ka sa Kanya, ahandog mo yung buhay mo sa Kanya, magapailalim ka sa Kanya. Kaya yung mga talatang, yung mga salitang yon ay nagpapahayag ng pagsusuko ng buhay sa isang Panginoon. Yung binasa natin kanina sa Efeso chapter 2 verses 1 to 3, doon ay malinaw na sinasabi na tayo ay dating napailalim sa prinsipe ng kasamaan, sinunod ang masamang takbo ng sanlibutan at ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Ano daw dati ang inasunod natin noon? Masamang hilig ng katawan at pag-iisip, masamang takbo ng sanlibutan, at ang prinsipe ng kasamaan. Yun ang sinusunod natin noon. Kung sino ang sinusunod natin, yun ang ating Panginoon. Kaya sino ang ating Panginoon noon? Ang masamang takbo ng sanlibutan, ang masamang takbo ng pag-iisip at ng damdamin, at ang prinsipe ng kadiliman na naghahari sa sanlibutan. Yun ang ating Panginoon noon. Ngayon, inuutusan tayo ni Pablo na wag na nating paghariin ang kasalanan sa ating katawan. Wag na nating ipapagamit ang alinmang bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan ng kasamaan, kundi ihandog natin sa Diyos ang buo nating pagkatao. Meron bang bahagi ng ating katawan at ng ating pagkatao na hindi sa Diyos? Lahat ika ng bahagi ng iyong katawan. Huwag kang mapayag na akasangkapanin ng kadiliman sa paggawa ng kasamaan. Kaya yung kamay mo, huwag mong agawin kasangkapan sa paggawa ng masama. Yung bibig mo, yung mata mo, yung tenga mo, yung puso mo, yung paa mo, yung buong pagkatao mo, huwag mong gagawin kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, ihandog ninyo sa Diyos. Hindi lamang pera ang ating inahandog sa Diyos, mga kapatid. Hindi lamang tithes and offering ang ating inahandog sa Diyos. Ang sabi ng talatay, ihandog ninyo sa Diyos ang buo ninyong pagkatao. Ito'y nangangahulugan na magpapalit tayo ng Panginoon. Yung dati nating pinapanginoon noon, hindi na yon ang ating Panginoon ngayon. Ang ating Panginoon na ngayon ay ang Panginoong Jesus. At sa Kanya natin ihahandog ang buo nating pagkatao. Magpapalit tayo ng Panginoon.
Sa Efeso chapter 5, verse 8. Efeso chapter 5, verse 8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano. Ay, hindi mabuklat ang page. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ganito daw yun, mga kapatid. Dahil tayo ay nasa Panginoon, ang Diyos ay liwanag, kaya kung tayo'y nasa Panginoon, tayo'y dapat mamuhay ng nasa liwanag. Dapat daw nating aralin, matutunan, kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Mga kapatid, ganito yan. Kung si Jesus ang ating Panginoon, nung bago tayong maging mananampalataya, hindi natin alam kung ano ang gusto niya sa atin at ano ang kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ang inagawa natin ay kung ano yung kalugod-lugod sa atin. Kung ano yung gusto natin. Pero ngayon na tayo ay nasa Panginoon, dapat daw ay aralin natin, pag-aralan natin, tutunin natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon at yun ang ating gawin. At tanungin ko ikaw, inaaral mo baga kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon? May ginagawa ba tayong effort o hakbang para malaman kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon? Sa totoo lang, mga kapatid, lahat ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon ay nakasulat dito. Kaya kung gusto nating matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon, ito talaga ang dapat nating inaaral at binabasa. Kasi lahat ng kalooban ng Diyos at nakalulugod sa Kanya ay dito nakasulat. Let me ask you, when was the last time you read your Bible? When was the last time you opened your Bible? Kailan niyo huling binuksan ang inyong Biblia? Kailan ninyo huling binasa ang inyong Biblia? Kailan ninyo huling binulay ang inyong Biblia? See? Sabi ko sa atin kasama ako dun. Sabi ko sa atin hindi natin inaaral kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pero kung si Jesus ay ating Panginoon, ang sabi ng ating talata ay, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang mabuhay bilang Kristiyano ay araw-araw na pag-alam, pag-discover kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon at yun ang ating gagawin. Hindi natin nagagawa kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon kasi hindi natin inaaral kung ano. Paano natin magagawa yung isang bagay na hindi natin alam kung ano? Kailangan nating aralin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon para maiipamuhay natin yon. Ang ating bagong Panginoon ay si Jesus na. Mamuhay tayo sa paraang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang Panginoon ang siya nating dapat binibigyang lugod. Tayo ay kanyang mga lingkod. At dahil tayo ang lingkod, at ang Diyos ang Panginoon, dapat lamang na ang Diyos ang nasusunod sa ating buhay. Kung paanong noong una ay sunod-sunuran tayo sa kasalanan at sa masasamang pita ng laman, ngayon naman ay dapat tayong maging sunod-sunuran sa ating Panginoon. Sabi ng ating teksto, huwag ninyong ipailalim sa kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Sa halip pasakop kayo sa Diyos at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao. Hindi natin option, mga kapatid, kung tayo ay susunod ba o hindi.
Wala tayong ibang pagpipilian. Ang talagang tanging choice na meron tayo ay sumunod. Kung si Kristo ang iyong Panginoon, mamumuhay ka ng karapat-dapat sa iyong Panginoon. Dahil ang pagiging banal ay nangungahulugan na ikaw ay binukod na para kay Kristo. Ikaw ay ibinukod na para kay Kristo. Pangatlo, ang pagiging banal ay nangangahulugan na tayo ay ibinukod para sa isang bagong pag-ibig. Kanina ay tayo ay ibinukod para sa isang bagong pamumuhay. Pangalawa ay tayo ibinukod para sa isang Panginoon, isang bagong Panginoon, si Jesus. At ang pangatlo naman ay tayo ay ibinukod para sa isang bagong pag-ibig. Ang teksto po natin ay nasa Unang Juan, chapter 4, verses 7 to 12. Unang Juan, chapter 4, verses 7 to 12. Unang Juan, chapter 4, verses 7 to 12. Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ano daw po ang katangian ng mga anak ng Diyos? Umiibig. Ang pag-ibig, ang palatandaan o tatak ng mga taong kumikilala sa Diyos. Hindi ang ating sinasabi, kundi ang ating ginagawa, ang nagpapatunay kung totoo nga na ang Diyos na ang naghahari sa ating buhay. Ang Diyos ay pag-ibig, natural na natural sa Kanya ang umibig, kaya naman, dapat din tayong mag-ibigan sa isa't isa. Kung paanong inibig tayo ni Jesus, gayon din dapat nating iniibig ang isa't isa. Dahil nagmahal si Jesus, dumaloy sa atin yung kanyang pagmamahal, ngayon ay nagkaroon tayo ng kakayanan na magmahal sa iba. Mga kapatid, bago tayo naging Kristiyano, anong hirap magmahal? Ang mahal natin talaga sa totoo lang ay ang ating sarili. Di ba? Ewan ko kung mag-agree kayo sa akin, pero yun ang napansin ko sa sarili ko. Bago ako naging Kristiyano, ang mahal ko lang ay ang sarili ko. Ano ang gusto ko? Ano makakapagpasaya sa akin? Ano ang tama sa akin? Ano ang gusto kong marating? Wala akong pakialam sa ibang tao. Tayo, by nature, ang tao ay selfish, self-centered. Walang mahalaga sa atin kundi ang ating sarili. Kaya nga tayo nagagalit pag inaagrabyado tayo ng iba ay. Kaya nga tayo nagagalit pag inagawaan nila tayo ng masama ay. Dahil mahal natin ang ating sarili. Ngunit ngayon ay may bagong utos na ibinigay ang Panginoong Jesus. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kaya sa mga anak ng Diyos, sa mga binanal ng Diyos, merong isang bagong pag-ibig. Hindi ito yung klase ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng mundo. Ano ang pag-ibig ng mundo? Inamahal natin yung nagamahal sa atin. Pero yung nagawa ng masama sa atin, inakagalitan natin, inakamuhian natin. Inagawa natin ng mabuti, yung nagawa ng mabuti sa atin. Pero yung nagawa ng masama sa atin, inasumpa natin. Hindi ganong klase ng pag-ibig ang gusto ni Jesus na matutunan natin. Isang bagong pag-ibig. Kaya nga ang sabi ni Jesus ay, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang sabi ng ating talata ay,
Yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kung gaano kadakila yung pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin, gayon din dapat tayong mag-ibigan. Hindi ito yung klase ng pag-ibig na makikita natin sa mundo. May mga tao pong mahalin tayo hanggat meron silang mahihita galing sa atin. Pero pag wala na silang pakinabang sa atin, hindi na nila tayo mahal. Hindi ito yung ganong klase ng pag-ibig. Ipinadama, sabi ng ating teksto, ipinadama ni Jesus, ipinadama ng Diyos kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin, ng kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sabi sa isang talata, greater love hath no man than this, that a man should give his life for his friends. Wala na ikang dadakilang pag-ibig pa kesa sa isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ganong uri ng pag-ibig ang gusto ng Diyos na makita sa kanyang mga anak. Na handa tayong ibigay ang ating buhay para sa iba. Huwag lang puro sarili ang iniisip natin. Iniisip natin ang kapakanan ng iba. Kapag ba ginawa ko to, mapapahamak siya. Kapag ba ginawa ko to, maaagrabyado siya. Kapag ba ginawa ko to, mawawalan siya. Nagkaroon nga ako, nawalan naman siya. Pag-ibig ba yun? Merong isang taong nagtanong sa isa sa mga misyonero natin sa Ranso. Madam, bakit po masama ang sugal? Ano po ang masama sa sugal? Ang talino ng ating kapatid. Ang sagot niya ganito, kasi po sa sugal, ninanakawan mo ang ibang tao. Magkanong itinaya mo? 100 pesos. Magkanong napanalunan mo? 10,000 pesos. Saan galing yung 10,000 pesos na yun? Sa bulsa ng ibang tao. Di ba ninakaw mo yun? Kinuha mo yung pera nila at ginawa mong iyo? Naunawaan niyo po, kung bakit ang sugal ay pagnanakaw. Hindi iyong pera yun eh. Hindi mo pinaghirapan yun. Pera niya yun. Kasalanan niya na tumaya siya, pero hindi pa rin iyong pera yun. Pag-ibig ba yun? Na para magkapera ka, kukunin mo yung pera niya? Mangungutang ka, hindi mo babayaran? Pag-ibig ba yun? Naunawaan niyo ako mga kapatid, walang pag-ibig doon. Ang sabi ng Biblia, hindi masama ang pera. Hindi masama ang yumaman. Ang masama ay ibigin mo ang salapi. Pag mas mahal mo na ang pera kaysa sa ibang tao, kapag ready ka nang iagrabyado ang ibang tao dahil para magkapera ka, nagkakasala ka na. Hindi ka na umiibig sa iyong kapwa. Ang gusto ng Diyos tayo'y patas. Iniibig natin ang ating kapwa ng patas. At dahil ang Diyos ay umiibig sa kanyang mga iniligtas, inaasahan din naman ng Diyos na mamumuhay tayo sa isang bagong klase ng pag-ibig. Kagaya ng pag-ibig ni Jesus. At hindi ito madaling gawin mga kapatid, ay sabihin ko sa inyo, ako ay hindi mapagmahal na tao. Hindi madaling gawin ito. Lalo na kung ang iyong kalikasan bago ka naging Kristiyano ay hindi ka mapagmahal na tao. May mga taong ipinanganak na talagang napakabait, talagang napakamapagmahal. Sasabihin ko sa inyo, kung ang pagpunta sa langit ay dadaanin sa pabaitan at sa pagmamahal, maraming mga hindi Kristiyano ang mauuna sa atin sa langit. Dahil sila'y mas mababait at mas mapagmahal kaysa sa atin. Pero hindi naman komo ipinanganak tayo na hindi tayo marunong magmahal at magmalasakit sa iba, ay hindi na tayo mag-aaral magmahal. Dahil ang inaasahan sa atin ng Diyos ay kung papaano siya nagmahal, kung gaano niya tayo minahal, ganun din tayo iibig sa ating kapwa. Hindi
natin pwede ikatwiran na ganito na ako, ipinanganak na akong ganito. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng isang bagong pag-ibig. Kung ang Diyos na pag-ibig ay nasa iyo at nananahan sa iyo, yung pag-ibig na yun ay dadaloy sa iyo, magpo-flow out of you. Pwede bang ang Diyos na pag-ibig ay nasa iyo pero hindi ka nagmamahal? Hindi maaari yun. Ang buhay ng Diyos ay nasa iyo. Kaya makakaibig tayo ng kung paanong umiibig ang Diyos sa mga tao. Hindi maaari na hindi tayo mahahawa ng kalikasan ng Diyos. Ulitin ko po, hindi maaari na hindi tayo mahahawa ng kalikasan ng Diyos. Ang pag-ibig ang tatak ng mga anak ng Diyos. Ang umiibig ay anak ng Diyos, sabi ng ating talata. At ang hindi umiibig ay hindi anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Pwede mong sabihin, ako'y anak ng Diyos, pero teka, atingnan pa. Atingnan pa. Sabi ni Pablo, the love of Christ compels me. Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa akin. Kaya kahit hindi tayo mapagmahal, sino ang pipilit sa atin para magmahal? Ang pag-ibig ni Kristo. Minsan mga kapatid, ako'y nagkakaroon ng ganitong pakiramdam at hindi ko alam kung kayo'y ganito din. Pag ako'y dahil nga ni ako hindi mapagmahal na tao, hindi talaga ako mapagmahal na tao. Pag ako'y nagawa ng mabuting bagay sa isang tao, inasuri ko yung sarili ko, teka lang, ba't ko inagawa ito? Kasi hindi nga talaga likas sa akin ang magmahal. Bakit ko inagawa ito? Para saan? Ba't ko inagawa ito? Napipilitan lang ba ako dahil inaasahan sa akin na gumawa ako ng mabuti? O dahil asawa ako ng pastor, ay kailangan kong gumawa ng mabuti? Napipilitan lang ba ako? Hindi, kasi ito ang natural sa akin. Mga kapatid, kahit minsan ang pakiramdam ninyo'y inapilit nyo lamang ang sarili ninyo na gumawa ng mabuti sa iba, gawin ninyo. Yan ang inagawa ko sa sarili ko, mga kapatid. Kahit ang pakiramdam ko minsan, inapilit ko ang sarili kong gawin yung mabuti na dapat kong gawin. Dahil hindi yun ang natural sa akin, inagawa ko pa rin. Alam niyo kasabay ang panalangin na, Lord, ginagawa ko po ito para sa iyo. Hindi ito natural sa akin, ito'y labag na labag sa kalooban ko kung ako ang atanungin mo. Pero ginagawa ko ito alang-alang sa iyo. Si Kristo ang Panginoon mo. Gusto ni Kristong umibig ka, iibig ka. Kahit labag sa kalooban mo. Sa umpisa lang yon. Kasi habang nasasanay tayong magmahal sa ibang mga tao, nagiging tunay na at totoo na mapagmahal tayo. Nadidevelop ang isang character na umiibig sa iba. Ipokrito ba yon? Pakitang tao ba yon? Depende sa motibo ng puso mo. Kung malinaw sa isip mo na ginagawa mo yon alang-alang kay Kristo, i-recognize yun ni Kristo na gano'n. Sabi sa Mateo chapter 25 verse 40, tandaan ninyo, Mateo 25 verse 40, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kaya bagamat sa umpisa'y pakiramdam mo'y inapilit mo lamang ang sarili mo na magmahal, ang sabi ni Jesus ay tandaan ninyo, kung ginawa ninyo ito, isipin ninyong ginawa ninyo ito para sa akin. Kaya gawin natin para kay Kristo. Mga kapatid, hindi lahat ng tao ay madaling mahalin. Tama po ba? Hindi lahat ng tao ay madaling mahalin. Pero inuutusan tayo ni Kristong mahalin kahit yung mga hindi ka mahal-mahal. Ang uri ng ating pag-ibig ang nagsiset apart o nagbubukod sa atin mula sa mundo. Kapag tayo'y nagmamahala ng kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, nakikita ng mga tao sa paligid natin na tayo'y bukod, tayo'y iba. Tayo'y hindi kagaya nila. Naiipakita natin sa mga tao
kung gaano umibig ang Diyos at kung paano siya umiibig. Hindi na tayo umiibig kagaya ng sanlibutan na ang iniibig ay kung sino lamang ang nagmamahal sa kanila. Minamahal natin kahit ang mga taong hindi umiibig sa atin o kahit pa ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Yan sabi sa unang Juan chapter 4 verse 12. Unang Juan chapter 4 verse 12. Kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Pag daw po tayo'y nagmamahalan sa isa't isa, napapatunayan na si Jesus ay nasa atin at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Anong ibig sabihin ng nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig? Nakikita ng mga tao sa paligid kung paano magmahal si Jesus, gaano siya magmahal. Tapos, natututo tayong umibig ng kagaya ng pag-ibig ni Jesus. Kaya nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tayo'y nagiging kagaya ni Jesus kung paano siya umibig. Hanggang dumating ang isang araw na tayo'y para ng si Jesus. Nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ano po ngayon ang kahalagahan ng lahat ng sinabi ko? Ay 45 minutes na ako nagsalita. Ay ano ang kahalagahan ng lahat ng sinabi ko? Ito lamang po yon. Dahil ako ay ibinukod ng Diyos para sa kanyang sarili. Kung paano natin nauunawaan ang ating kalagayan sa harap ng Diyos, ganun din tayo mamumuhay. Kapag alam mo na ikaw ay ibinukod ng Diyos para sa Kanya lamang, magbabago ang paraan na tayo ay namumuhay. Para ka kanino? Para kay Jesus lamang. Para sa Diyos lamang. At yung katotohanan na yon ang magbabago kung paano tayo namumuhay. Ibinukod tayo para sa isang bagong pamumuhay. Magbago tayo ng pamumuhay. Ibinukod tayo para sa isang Panginoon, bigyang lugod natin ang ating Panginoon. Ibinukod tayo para sa isang bagong pag-ibig, ibigin natin ang ating kapwa kung paano umiibig si Kristo. Mga kapatid, may kapangyarihan si Jesus na lumikha ng tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Ulitin ko po. May kapangyarihan si Jesus na lumikha ng tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Ang gusto ni Jesus ay gawin tayong bago. Ang gusto ni Jesus ay gawin tayong nabubukod kesa sa mga taong nasa mundo. Ibinukod niya tayo para maging isang lahing bukod na iiba kesa sa mundo. Ginawa tayong bago, binuhay at binigyan ng bagong kalikasan upang makalaban sa kasalanan. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong pag-ibig upang mapagmalasakitan natin ang iba. Ipinailalim tayo sa bagong Panginoon, ang Panginoong Jesus. Inalis tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo at ng kasalanan para makapamuhay tayo ng isang bagong pamumuhay. Ginawa ng Diyos na posible para sa atin ang maging banal sa gitna ng makasalanang mundo. Nakatira tayo sa makasalanang mundo, pero hindi natin kailangang makigaya sa ginagawa nila. Hindi natin kailangang mahawa sa kasamaan nila. Ginawa ng Diyos na posible sa atin ang maging banal sa gitna ng makasalanang mundo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.